Grabe to, Pres Marcos harapang pinaringgan si VP Sara Duterte. Bumuelta na supalpal ng katotohanan. Ayan, syempre itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitaan ng Bayan TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitaan ng Bayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitaan ng Bayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Balitaan ng Bayan TV. Grabe naman si Pangulong Bongbong Marcos. After naging DepEd Secretary si VP Sara Duterte at parang niyang ininsulto ang pagiging DepEd Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kabibig. As in super duper sa kanyang statement na pinalabas. Parang minamaliit niya si VP Sara Duterte. Naku, grabe naman pang mamaliit ni Bongbong Marcos. After niya inilagay si VP Sara sa DepEd, tapos ngayon sasabihin niya na you need an educator who understands how to help the students, how to help the teachers. Hala, Kumbaga, you need an educator how to help the children and teachers. Kumbaga, yung mas nakakaunawa sa kanila, yung mas makakatulong sa kanila. Ang ibig sabihin, nung naging DepEd si VP Sara, parang ang ipinaparating doon is wala siyang naitulong, wala siyang nagawa bilang DepEd Secretary. Aba! kailangan daw ang DepEd ng isang administrator na marunong umintindi sa mga estudyante. Tapos, Si Lenny na ba yun? kailangan din daw ng DepEd Secretary na marunong tumulong sa mga guro. Anong ibig sabihin? Si Lenny na ba yun? Ni Bongbong Marcos, Karina Las Piñas, na hindi ito ginagampanan ni VP Sara Duterte? Grabe naman ang kanyang paririnig. Grabe naman ang kanyang sinasabi. Nakaka-insulto talaga, mga kaibigan. Aba, iba na to. Kung totoo man ito. Aba, parang si PBBM, no? Is, ano ba yan? Solian na ba ng kandila yan? Siyempre, di ba? Ibig sabihin, hindi siya satisfied doon sa nagawa ni VP Sara nung nasa DepEd pa siya. 'Di ba? Walang nalasap na kapurian, 'di ba? Bilang kaibigan syempre, maganda sana 'yung ginagawa niya, ganito, maganda, marami siya na ito. Pero hindi. May mga ganitong komento tayong nadinig. Kung totoo man ito o hindi, is parang hindi maganda, no? Hindi magiging maganda sa pandinig ni VP Sara ito. Na parang ang suma total ng lahat ng iyon ay wala siyang silbi. Simula nang napunta siya dun sa DepEd, wala siyang nagawa. Parang ganun yun. Aba. Ang kanyang parinig kay VP Sara Duterte. Parinig ba yun? Si VP naman, sinabi niya na hindi lahat ng mga education secretaries are from education sector. Kasi, dapat pag DepEd Secretary ka, alam mo kung paano mo i-manage ang mga tao, ang mga guro, hindi lang ang mga guro, pati mga estudyante, at yung mga non-personnel sa DepEd. Pero sabi ni Bongbong Marcos na, kailangan natin ng educator na marunong umintindi sa mga bata. Si Lenny na ba yun? It means si VP Sara hindi marunong umintindi. So it means pinabayaan ni VP Sara ang DepEd. Ganun ba ang gustong ipaliwanag o iparating ni Bongbong Marcos? Ay, bakit sa ating naman? lahat na walang silbi si VP Sara Duterte, na buti na lang nag-resign siya bilang DepEd Secretary? Ay, naku naman. Parang sinasabi dito na, ayan lang naman ang hinihintay ko sa'yo kasi wala kang ginagawa. Pero sa totoo lang, marami talagang nagsasabi sa akin at meron din akong mga nakausap na mga teacher, na mga ganito, na maganda yung naging pagpapatakbo ni VP Sara sa DepEd. Naramdaman nila yung pagpapatakbo ni VP Sara sa DepEd. Yung pagpapahinga lang ng mga teacher, isang buwan, wala silang balik sa eskwelahan, di ba? Halos talagang complete na 1 month, pahinga kayo lahat.
'Di ba? Kahit papaano na unwind ng mga teacher natin. 'Di ba? May nakagawa si VP Sara nakagawa at marami pa daw siyang ginawang maganda no na pabor sa estudyante at sa teacher. 'Di ba? So hindi 'yun nakita ni PBBM lahat. No? Or eto na ba yung parang sumama yung loob dahil sa pag-alis sa gabinete o parang kasi parang tinatanggap na ni VP Sara na maging magkalaban kami. So, hindi na para purihin siya, parang ganun ba yun? 'Di ba? Hindi naman po ako sa nag-aano, no? Pero parang ganun ang nangyayari. Siyempre, bilang magkaibigan, no, masakit sa isang kaibigan. Kung tinuturing kanyang kaibigan pa rin, masakit na makadinig siya ng ganung salita. Na parang peikliin natin na wala siyang silbi, wala siyang nagawa. 'Di ba? Yun lang yung pinakasuma total lahat nun eh. Bakit hindi na lang rektahin na sabihin mo, wala akong silbi sa DepEd, wala kang ginawa. 'Di ba? Ganun na yun. 'Di ba? Hindi na yung sinesegue-segue kasi yun din ang kababagsakan. 'Di ba? Hindi mo lubos maisip na ito, no? Parang nagkakaroon na sila ng hindi lang lamang, yung lamat lumalaki na ng lumalaki. 'Di ba? Lumalabas na talaga ang totoo. Nako. Ganun ba ang kanyang gustong ipaabot sa ating lahat na walang natulong si VP Sara Duterte? Buti na lang nag-resign si VP Sara Duterte. Kung ganito talagang klaseng pag-iisip meron si Sandra Escolan, kung ganitong pagkaklase, Milagros de Rillo, ang pag-iisip ni Bongbong Marcos ba, na talagang ininsulto niya si VP Sara Duterte, minamaliit niya si VP Sara Duterte after niyang nagamit? Grabe naman ito. Hindi, kasi para sa akin, mas maganda na rin na umalis siya dyan sa DepEd or sa gabinete. Kasi alam nyo kahit anong gawin ni VP Sara na maganda o kabutihan, di ba? No, para sa Pilipinas, para sa mga Pilipino, sa taong bayan, pagtulong, wala silang mapapansin tungkol dyan. No? Ang makakapansin siguro, yung mga tao. Oo, mapapansin ng mga tao yan. Di ba? Pero yung mga kasama niya, lalo na yung mga taong naiinggit sa kanya at gusto siyang pabagsakin, is hindi nila papansinin yun. Dahil ang nasa isip nila kung paano mawawala to si Sara Duterte. Dahil magiging hadlang sa amin to sa susunod na eleksyon, yung mga Duterte na yan. Ganon ang problema. Hindi lang si PBBM, di ba? Hindi lang si PBBM. Yung mga alitap-tap lalo, no? Yung mga alitap-tap, doon pala sa mga alitap-tap talaga, is gusto na nilang mawala yan, yung mga Duterte. Di ba sa eksena? Natatakot kasi sila na makabalik uli ang mga Duterte sa posisyon. Di ba? Siyempre, pag nakabalik ang mga Duterte sa posisyon, alam naman nila kung gaano katigas ang mga Duterte. Di ba? Hindi mo agad madidiktahan yan. Hindi mo mauuto ng ganyan-ganyan yan. Hindi marunong makinig sa mga alitap-tap yan. Di ba? Yun ang kinatatakutan nila. 'Di ba? Yun ang suma total ng lahat. Kaya kahit may nagagawa si VP Sara na maganda, is malabo talagang mapansin. Kumbaga nagtatrabaho siya, nandiyan siya, nagtatrabaho, wala pa ring nangyayari. 'Di ba? Yes, kung may credit sa mga tao, yun ang nangyayari. Pero ibig sabihin walang nangyayari. Hindi talaga mapapansin ng mga kasama niya. Imbis na maging maganda yung feedback sa kanila, is nagiging pangit pa. 'Di ba? Sana na-appreciate mo kung ano ang ginawa ni VP Sara for 2 years na umupo bilang DepEd Secretary. Ikaw nga umupong bilang Secretary ng Department of Agriculture, wala kang ang nagawa. Tapos ngayon, iinsultuhin mo si VP Sara na kailangan natin ng isang educator na mamumuno sa DepEd. Hindi, Kasi ako nasanay na kasi nga sabi natin ni PBBM, yung mga Duterte wala naman nagawa sa Tacloban. Hindi, di ba? Pero lumabas na marami pa lang naitulong si Tatay Digong at si Baste Duterte. 'Di ba? Hindi pa presidente si Tatay Digong noon, pero ang laki ng itinulong niya sa Tacloban. Si Baste Duterte din. Ang laki din ng itinulong, mantakin mo, Davao to Tacloban. Ang layo noon. Talagang niluwas nila para makatulong sila. Tapos biglang lumabas sa interview. Wala na itulong yung dalawa. Kasi mga Duterte, wala yan. Wala na ito. 'Di ba? Kumbaga parang kay VP Sara ganun din eh. Kahit anong gawin mo. No? Ang mga tao lang kasi ang makakakita ng magandang ginagawa mo eh. Pero sa politiko, ang hirap talaga. Kahit gumawa ka lang, hindi nila basta-basta makikita yan eh. Kasi kapag nakikita nilang maganda ginagawa mo,
kalaban to, delikado to, kasi ang ganda ng ginagawa nito. Baka mamaya maging presidente to eh. At sa susunod, pag natapos termino nito, baka ipilit pa rin ng mga tao, siya pa rin ang presidente kahit hindi pwede. Di ba? Yun ang kinakatakot nila eh. Pero pag yung mga corrupt, yung mga walang ginagawa, di ba? Mga nagpapalaki lang ng di ba? Okay lang sa kanila. Hindi nila ginaganyan. Pinupuri pa nila eh. Itong educator na ito marunong tumulong sa mga bata, marunong tumulong sa mga maestra. Anong klaseng explanation to? Talagang tumaas ang kilay ko, mga bibig, tumaas ang BP ko after ko nabasa Ako. itong sinasabi ni Bongbong Marcos. Grabe, May ito amlodipine ay ka ba kinanilabas dyan, noong June kabibig? 29, 2024. Oh. So, hindi pa nag 1 week ito. Ganito ang kayang sinabi. Di ba? After, okay, kasi June 25, nagpa-interview si VP Sara. Ang sinabi ni VP Sara na hindi kailangan ng, hindi lahat ng mga education secretaries are galing sa education sector. Yan ang sinabi ni VP Sara. Ay, sinagot siya ni Bongbong Marcos. Alam mo ba kung paano yung pagsagot? Ininsulto niya si VP Sara. Ay, Oo, ang ginawa. Nakaupo nga lang presidente sa bagay, presidente lang dapat upuan talaga ang bayan. Di ba? Yan ang mga komento ng ating mga netizen. Presidente kami, hello, los ni Marcos, nasusuka na kami mga OFW sa kanya kung alam lang ni Bongbong Marcos. Di ba? Kayo, ano ang iyong komento after sinabi ni Bongbong Marcos na kailangan natin ng educator na marunong umintindi sa mga bata at sa mga guro? si Lenny na ba yun? Grabe naman yung pang-insulto niya. As in, at dahil sa pag-insulto ni Bongbong Marcos, sinampal PBBM, ano ba naman nangyayari sa'yo? Grabe naman. Diyos ko naman, Diyos ko. Lakas talaga namang alitap-tap mag-impluensya, no? Si PBBM nag-iiba na. PBBM, gising! Gising! No? Nasa dugo mo ang dugo ni Apo Lakay, Mariusip. Please! siya ni VP Sara ng isang malaking achievements. Oo, mga kabibig. Sa sobrang pang-insulto ni Bongbong Marcos, eto, dapat sana hindi ito ilalabas ni VP Sara. Dapat sana Ayan. dapat sana on time na aalis siya sa DepEd. Nako, grabe mga kabibig. Ito'y nakakawindang na balita. Ano yun? Ito pala ginawa ni VP Sara, grabe. Grabe si VP Sara sa DepEd. Ano ngayon Bongbong Marcos, kailangan ba ng educator ang DepEd para sabihin na marunong magmahal, marunong umintindi ang isang DepEd secretary? Ito mahiya ka naman Bongbong Marcos si Bongbong ang hindi nakakaintindi. Ay, ewan ko nga kabibig sa kanyang mga sinasabi ngayon ba. Ito, DepEd News mga kabibig. Yan ha, napakaganda. Yan. DepEd maintains ISO certification and second surveillance audit. And second surveillance audit. Franz Castro, mga makabayan black, anong masasabi nyo dito? ISO certification ang DepEd. Second surveillance audit. July 3, 2024, the Department of Education or DepEd, under the leadership of the Vice President of the Philippines and Education Secretary Sara Z. Duterte, has maintained its ISO certification for Quality Management System, QMS, during the second surveillance audit on its national QMS pilot offices conducted this month. Bongbong, hindi ka ba nahiya? Anong masasabi mo dito? Pangalawa ha, this is the second time na nakakuha ng magandang rating, ISO certification in second surveillance audit si VP Sara Duterte. Di ba? Ibig sabihin, maganda yung naging resulta ng pagiging DepEd ni VP Sara. Hindi naman siya maaanuhan ng ganyan kung siya'y walang ginagawa. Minsan talaga, grabe. Pag talagang tinutulak lang talaga na masama ang loob mo, kung ano-ano talaga masasabi mo, naintindihan naman natin kapag galit ang isang tao kung ano-ano sinasabi niya. Kahit anong masasama, di ba, masasabi niya. Tapos, bandang huli, marirealize mo na, kasi galit lang ako sa'yo, kaya ako nakapagsalita ng gano'n, naiinis ako sa'yo. Di ba? Parang lang tropa nga lang. Tapos insultuhin mo na we need a DepEd secretary na
International Standard Organization pala ang DepEd sa atin. O, di ba? Ngayon nyo lang nalaman? Ngayon nyo lang nalaman na ganito pala ang ginagawa ni VP Sara Duterte. Take note, second time around. Wow! Second. Franz Castro. Raul Manuel. Anong masasabi mo dito? Anong masasabi nyo, Makabayan Black? Na palaging sinasabi nyo na, nako, ang kwarta sa DepEd, ginasta, ninakaw ni Sara. Pero tingnan mo, ISO certification and second surveillance audit dyan, has maintained its ISO certification for quality management system during the second surveillance audit on its national QMS pilot offices conducted this month. So ano masasabi nyo? Effective ba si Sara? Sa kanila, hindi. Hindi effective. Pero sa taong bayan, dun sa mga tao na nakakaalam na kung ano nagawa ni VP Sara, effective talaga. Diba? Yan sila Manuel kasi, tsaka si Castro, sanay na tayo dyan. Basta pag Duterte ang usapan, naninindig ang mga balahibo niyan. Alam natin. Walang matinong sasabihin niyan. Basta pag Duterte, gano'n agad yan. Ano? Duterte? Ako! Sara? Wala bang nagawa sa DepEd si Sara? Paupo-upo lang ba si Sara? Nagnanakaw ba si Sara sa sa pera ng DepEd? Ano na ngayon? Meron bang ISO certification ang Department of Agriculture na naging DepEd Secretary si Bongbong Marcos, tapos sinasabi nyo na kailangan natin ng educator na marunong umintindi at tumulong sa mga bata at maestra. Tapos sabi niya si VP Sara, hello Shoni, ano din ba nagawa ni Bangag sa DA para magsugpo ang mga smugglers at balik sa dating price? Wala. Meron bang nagawa siya sa DA? Wala. Until now, nga pa rin. Oo, QMS, Quality Management, ibig sabihin, higher standard yan. Di ba? Mataas ang antas ng DepEd bago lisanin ni VP Sara. Kaya nga sabi ni Senator Angara, kung ano ang nasimula ni VP Sara ay kanyang ipagpatuloy. Sabi niya ng bagong DepEd Secretary kung ano ang nasimula ni VP Sara, kanyang ipagpatuloy. So si Angara na. Aba, kala ko si Lenny. Hindi ba? Tama yun. Ibig sabihin, kung ano yung nasimula ni VP Sara, is ipagpapatuloy niya. Ang ibig sabihin nun, is meron talagang mga nagawa si VP Sara sa DepEd dati. Nung nandudun pa si VP Sara. Kasi wala ka namang itutuloy kung talagang wala kang ginawa. Diba mismo si Angara na mismo magsasabi niyan? Wala ko itutuloy dito. Diba? Wala namang ginawa to. Pero kapag sinabi niyang itutuloy, may ginawa yan. 'Di ba? Doon pa lang sa salitang 'yon, kahit hindi na sabihin ni Angara na may nagawa si VP Sara, doon pa lang sa sinabing itutuloy is meron na. 'Di ba? So wala yung salitang hindi walang nagawa, 'di ba? Means naobserbahan tapos nakita ni Angara na maganda ang pagpapatakbo ni VP Sara sa DepEd. Kasi itutuloy niya eh. Pabor siya dun sa mga sinimulan ni VP Sara. Pabor siya eh. Wala siyang babaguhin. Itutuloy niya lang or dadagdagan niya pa. Kasi kung hindi siya pabor, pangit yung mga ginagawa ni VP Sara noon sa DepEd, babaguhin niya yan. Hindi niya itutuloy yan. Ba't ko itutuloy yan? Hindi maganda. Pumabor si Angara dun. 'Di ba? Pinag-aralan niya yun, sigurado. 'Di ba? Lahat ng nagawa ni VP Sara, kung ano ba yung itutuloy niya, kung ano yung hindi. Hindi naman kaagad na babanat si Angara ng ganyan na, itutuloy ko to, tapos ganyan pala, palpak pala yung ginagawa ni VP Sara. 'Di ba? Pinag-aralan niya yan. So, nung napag-aralan niya, nakita niya na maayos, kaya sinabi niyang itutuloy niya. Di mas maganda? Tapos sasabihin na ni Bangag na we need an educator na marunong magmahal sa mga guro at mga estudyante. Uy, grabe ha? Ganun pala ang estilo ninyo? After nyo magamit ang isang VP namin? After, second time, ISO certification. Sino bang ahensya ng gobyerno second time around naka-ISO certified pala ang DepEd ngayon? Uy, bongga pala ang DepEd, no? Ngayon nyo lang nalaman. Kasi yung mga iba dyan, puro na lang negatibo ang ibabato ni VP Sara. Ano masasabi ng mga tao dito? Ito mga komento nila ha. Sabi nila, you need to understand what ISO certification is. It has nothing to do with the quality of education in the country.
wala daw itong wala daw ugnayan ito sa edukasyon ng ating bansa. Pero ang ISO is for Quality Management System. So maganda ang pagmamanage ng mga guro ni VP Sara sa Ayun. mga guro. Kasi pag mismanaged yan, ano nangyari? Bakit ang saya-saya ng mga guro at bakit maraming umiyak? Contented sila kasi. Maraming umiyak nang umalis si VP Sara Duterte. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitaan ng Bayan TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Kabibig. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video ating natunghayan ngayon? Ha? Grabe na talaga, grabe na naman. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.